Yan. At andito pa rin tayo sa unang bahagi ng chapter 8 sa verses 1 to 4 na kung saan hinati natin sa tatlong bahagi. Nakita natin sa verse 1, sa chapter 8 verse 1, andito yung comforting pronouncement or declaration ng verdict ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo. Meaning, lahat ng believers or in Christ, lahat yan ay now no condemnation. Lahat sila na nananampalataya kay Kristo. Verse 2 naman, mga kapatid, na pag-aralan naman natin dito yung rason o yung dahilan kung bakit tayo napawalang sala. No? Ito ay dahil sa pagpapalaya sa atin ng banal na spirito. Kung maalala natin, mga kapatid, dito sa chapter 8, ang magiging theme ni Pablo ay ang banal na spirito. Kung paano niya ina-apply ang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. Dahil alam naman natin, hindi automatic na marireceive ng mga ililigtas ni Kristo yung kanyang ginawa sa mga taong iyon. Kailangan na ng pag-apply ng Spirit or ng Holy Spirit sa lahat ng naniniwala kay Kristo. So, napalaya tayo ng banal na Spirito sa kapangyarihan ng kasalanan. Pag sinabing kapangyarihan ng kasalanan, di na tayo alipin ang prinsipyo ng kasalanan na mag-disobey sa Diyos at isuppress ang katotohanan. Binigyan niya na ang bawat believers ng bagong puso at ng will by default. Ang ating kagustuhan na ay to obey the will of God. At napalaya na rin tayo sa sumpa ng paglabag sa batas ng Diyos. At ang sumpang ito ay kamatayan. Pinalaya na tayo ng banal na spirito sa kamatayan at binigyan niya tayo ng buhay. The fact na ang Spirit ng Diyos ay nag-indwell sa bawat mananampalataya, ang implication nito ay meron na siyang buhay spiritually at eternal life. At ang comfort natin dito, mga kapatid, hindi na mawawala ang bawat believers na merong banal na spirito na taliwas naman sa paniniwala ng maraming churches na hindi lahat o pili lang sa mga Christians ang may Holy Spirit, no? Or umaalis daw ang Holy Spirit at bumabalik din, depende sa performance mo. Alam nyo, kung ganito ang kanyang paniniwala o ganito ang kanilang paniniwala, ay hindi nagbibigay ng assurance or comfort. Kundi ang binibigay nito ay takot. Dahil walang kasiguraduhan palang kaligtasan ng Diyos para sa kanila. Dahil nakadepende sa kung ano ang kanilang kayang gawin at kung gaano sila kagaling sumunod sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, sinulat ito ni Pablo ang chapter 8 for every believers para para patuloy tayo or mga readers ng naniniwala kay Kristo na patuloy silang lumago sa grasya ng Panginoon. At kung sila ay malago sa grasya ng Panginoon, mas lalago sila sa assurance ng kaligtasan nila. Kailangan natin itong makita at maunawaan palagi na kahit tayo ay nagkakasala, tayo ay assured pa rin sa ating kaligtasan. Maraming pa rin tayo nakukommit ng mga pagkakasala at displeasing sa Panginoon dahil may indwelling sin sa atin. Pero dahil nga binigyan tayo ng kakayahan na magkaroon ng pagsunod sa Kanya sincerely, tayo na ngayon ay katanggap-tanggap or nagiging katanggap-tanggap na ang ating mga ginagawa dahil kay Kristo. Kaya ang tanong, kaya ba natin talagang sumunod sa Diyos na maging pleasing kahit may indwelling sins pa? Yes na yes, dahil may greater na nag-i-indwell sa atin, may greater na power na nasa sa atin at ito ang Holy Spirit. Diba? What an assurance na meron tayo. Di lang tayo niligtas, di lang tayo binigyan ng buhay, pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan ng sumpa, pero nagbigay pa ang Diyos ng down payment, ng guarantee na hindi na tayo mawawalan sa kaligtasan ng ating Panginoon, at ito ang banal na Espiritu. So ngayong araw, pag-aralan natin ang last part ng first portion na ito. Dito tayo sa verse 3 to 4 na nagsasabi kung paano in-accomplish ng Diyos ang plano niya, kung paano niya ginawa ang plano ng pagtubos at ng kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. So samahan niyo po ako at basahin po natin
ang salita ng Panginoon. Basahin po natin yung verse 3. Saan ba yun? Chapter 8. Simulan natin sa verse 1 para makuha natin yung buong context. There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Maraming salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ang salita ng Panginoon sa ating ngayong araw. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga na dadalhin sa amin. Nawa ay bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng puso na tumatanggap nito, at mas lalo namin ma-appreciate ang ebanghelyo, ang grasya mo na na-receive namin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa araw pong ito, at nawa ay hindi kami ma-distract at makapag-focus lamang kami sa katotohanan na binigay niyo po para kami ay mabigyan ng kapahingahan, kapangyarihan, Panginoon, at muli ay magdulot sa amin ng malalim at mataas na pagsamba sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So itong verses 3 to 4, mga kapatid, ito ay gospel in a nutshell. Ito ay ang summary ng ebanghelyo ng Diyos para tayo ay maligtas, na kailangan ng bawat naniniwala para sa paglago niya sa assurance ng kaligtasan. Bakit natin kailangan lumago sa assurance? Naisip ba natin, bakit kailangan pa ba natin yan Sure naman na ako, no? Dahil, pag malago tayo sa assurance at progressively lumalago pa tayo, may iwasan natin na mag-doubt sa Diyos. Maintindihan natin ang mga battles natin sa buhay. Ang suffering sa trials na pag maliit ang assurance mo, dahil maliit ang pagkakaunawa mo sa grasya ng Panginoon, mapapagkamalian mo na ang Diyos ay nagpapahirap sa iyo or nagpaparusa sa iyo. Pero pag malago tayo sa assurance, makikita mo na ito ay sanctifying work lamang ng Panginoon para tayo ay lalong mapabanal, at isang indikasyon na talagang tayo ay iniibig niya dahil meron siyang pagdidisiplina sa atin. So makikita rin natin dito na kung malago tayo sa assurance, ang tanging pag-asa lamang talaga natin at kailangan na yang Diyos, na mawala ng lahat ng bagay sa mundo. Pwedeng ito ay pera, pwedeng ito ay trabaho, posisyon, kasikatan, pero ang kaligtasan natin sa Diyos ay never at hindi mawawala. At kahit gaano tayo mag-fall sa Diyos, gaano man tayo mag-disobey, gaano man karami ang nakomit nating kasalanan, ang grasya ng Diyos kay Kristo ay mananatili, magse-secure sa ating kaligtasan. Of course, mga kapatid, hindi tayo hinihikayat ng yung grasya ng Panginoon, hindi tayo hinihikayat na mamuhay sa kung anong buhay ang gusto natin. Hindi tayo hinihikayat ng grasya ng Lord na magpatuloy sa kasalanan. We are told by no means na magkasala. Pero ang sinasabi sa atin dito, kung gaano kalawak ang kanyang grasya, kung gaano nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos, at kung ang kanyang habag at awa ay palaging bago bawat umaga. Ang gusto nating or i-appreciate natin ngayong umaga ay kung ano ang meron siya at ano ang kanyang ginawa. Ang camera ay nakafocus sa Diyos. Ito ay para sa taong mga nakatanggap lamang ng grasya niya, na umaayaw at nakikipaglaban sa kasalanan, na ang will ng Diyos ay ang kanyang kagustuhang maganap sa kanyang buhay, na sa kanyang puso at isip ni Kristo. Nasa sa kanya ang puso at isip ni Kristo, na ang gusto lamang niyang sundin ay kalooban ng Panginoon. Hindi man perfect ang kanyang pagsunod, kahit dahil may mga indwelling sins pa siya, pero ito ay tinatanggap na ng Diyos dahil sa union natin kay Kristo. Ang tinitignan
na niya sa atin, sa bawat pagsunod natin, ay ang katwirang nailipat sa atin ni Kristo. So tignan natin ang verses 3 to 4, and dito natin kukunin ang dalawang main points. Una, God graciously provided Christ as His greatest and ultimate gift for the sinners. Pangalawa, God graciously provided the realization of His intended covenant community. Number 1, God graciously provided Christ as His greatest and ultimate gift for the sinners. Mapagbiyayang binigay ng Diyos si Kristo bilang dakilang regalo para sa mga makasalanan. Again, ang sinasabi sa atin ng passages na ito ay kung paano nagkaroon tayo ng kaligtasan, kung paano ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng batas o kautusan niya. At ang kanyang ginawa, ang wisdom na kanyang ginawa by sending His Son. Sabi po sa verse 3, "For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, He condemned sin in the flesh." Makikita natin dito mga kapatid, ang implication ng incarnation, na kinailangan ni Kristo na maging tao para ma-fulfill ang hindi kayang gawin ng batas. Again, ginawa ni Christ ang hindi kayang gawin ng batas para maligtas tayo. Kinakailangan ni Kristo na maging katulad natin in the likeness of sinful flesh. Ito yung incarnation. Pero though naging tao siya, wala siyang kasalanan na katulad natin. Yung original translation ng word na likeness, nakita niyo po, no? Likeness, ito ang original language nito ay homoioma, meaning ito ay resemblance, meaning similar lang at hindi totally the same essence and substance. Naalala niyo yung homoousios? Ito yung term ng kung ano ang pagkakatulad o pagiging mag-isa ng Holy Trinity or pagiging isa nila sa bawat Godhead. Same essence, same substance, ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito yung pagiging isa talaga ng Trinity. Homoousios. At pag nilagyan mo ng iota sa gitna ng homo at ousios, ito na ay magiging homoiousios. May iba na ang meaning totally. Meaning, parehas na sila, pero hindi sila parehas ng substance at essence. Ulit, ang Trinity, ito ay homoousios, pero ang pagkakatulad o similarity ng tao at ni Kristo ay homoiousios. Okay? May iota. So, ginamit ni Paul ang homoioma or homoiousios para mapakita kung paano nagkakaparehas si Kristo at ang tao. Parehas na may katawan, parehas na may emosyon, parehas na may pag-iisip, kahit yung body strength, parehong-pareho. Pero ang pagkakaiba, wala siyang kasalanan. Hindi siya tainted ng kasalanan dahil siya ay na-conceive ng Spirit kay Mary. Wala siyang earthly biological father na tainted ng sin na galing sa lahi ni Adan. Siya ay begotten by the Father. Ang ama niya ay ang Diyos. Kaya tinawag siyang second Adam dahil siya ay galing hindi sa lahi ni Adan kundi direct sa Father. Kaya ito ang significance ng incarnation, mga kapatid. Christ is qualified and worthy para maging substitute at ally para sa ating mga makasalanan, para sa ating Diyos. And also, itong homoioma, ito ay very same word na ginamit ni Paul saan? Sa Philippians 2:7. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So, ang pagiging tao ni Christ, isang humility. Dahil isang creation, isang creator ay pumasok sa creation niya. Isang malaking desisyon at act yung pagpapadala ng Diyos Ama sa kanyang Diyos Anak sa mundo. Para sa atin, hindi natin deserve na papuntahin ang kanyang bugtong na anak para paglaanan ng pagliligtas ang mga taong makasalanan.
Hindi natin deserve na puntahan tayo ng Diyos, maki-fellowship sa atin, mag-tabernacle siya rito para tayo ay iligtas. So God provided Christ by sending to the world and became man to fulfill the law perfectly for us. We have to take note, mga kapatid, ang ginamit dito ni Apostol Pablo ay yung term na law. Pero hindi ito yung kung paano niya ginamit yung verses sa verses 1 and 2, no? 'Di ba yung law doon, principle, pero ito yung law dito pertaining naman ito sa moral law. So we understand sa previous chapters, lalo sa chapter 7, na ang batas o ang moral law ng Diyos ay hindi nakakapag-justify at sanctify. Hindi nakakapagligtas ng tao ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. And yes, tinatawag nga tayo sa kabanalan ng law, pero hindi niya tayo kayang pabanalin. Walang power ang kautusan ng Diyos para bigyan tayo ng kakayahan para gawin at sundin ang pinag-uutos ng Diyos sa kabanalan, mga kapatid. And we have to clarify na walang problema ang law. Ang problema ay ang kasalanan at yung ating pagiging makasalanan. And remember, ang batas ng Diyos ay holy, good, and spiritual. Ito ang problema ng wala kay Kristo. Sila ay hindi banal, patay spiritually at likas na masama. Kaya wala talagang magagawa ang batas para maligtas ang tao. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos, binigay si Kristo. This is why we need a Savior. This is why we need a substitute para tayo ay pabanalin. This is why God graciously sent His Son for us na walang pag-asang maligtas. This is why Christ died on the cross 2,000 years ago para tayo ay ma-justify at mapawalang sala at mailipat sa atin ang righteousness o katwiran na na-earn niya nung na-fulfill niya perfectly ang batas ng Diyos as the standard ng requirement ng Panginoon. Napakagandang i-meditate po ito, mga kapatid. Palaging maisip natin na ang requirement ng Diyos na righteousness ay pinrovide niya rin mismo through Jesus Christ. God provided the ransom. God provided the sacrifice. Meaning God doesn't just plan our salvation, but He also provided for us our righteousness through Jesus Christ. Minsan itong katagang ito, mga katagang ito, nagiging cliché na. Ang ama, pinadala ang anak para magkaroon tayo ng katwiran. Minsan di na natin nakikita yung bigat ng kanyang ginawa. Di na natin nakikita yung pagpapadala ng ama sa anak na isang mahirap at isang mabigat na trabaho at desisyon para sa kanya. Pero para ma-remind tayo, hindi madali ang ginawa niyang ito. Hindi ito simpleng bagay. Ang punto, God did not spare His only beloved Son for causing Him to descend in hell for us. That happened on the cross. Hindi lang siya perseng pumunta sa mundo, pinapunta siya, intended na pumunta, maranasan ang impyerno. Ang gusto kong i-emphasize dito ay hindi pinadala ang anak dahil kamahal-mahal tayo. It caused His Son to die for us. Christ emptied Himself to serve and to suffer for us. It cost the precious blood of Christ para maging pambayad ng kasalanan na hindi naman niyang ginawa, pero inangkin niya. Para ang magkaroon tayo ng verdict na now, no condemnation. Sa act na ito, sa kanilang ginawang ito, imbes tayo ang makondem. Dahil sa pagiging makasalanan natin, ang kinondena ni Kristo ay ang sin ng flesh na sinasabi sa verse 3. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, He condemned sin in the flesh. Dahil sa pagsunod
ni Kristo na i-fulfill ang kautusan at sumunod sa will ng Diyos na siya ang pagbayarin sa parusa na dapat sa atin, sa kamatayan niya sa krus, dito ay nahatulan ang kasalanan. Dito na kondem ang kapangyarihan ng kasalanan at tanggalan ng dominion. Kaya ganun na lang ang pagbalik ni Pablo. Every time na nagkakaroon siya ng pag-commit sa kasalanan, bumabalik at bumabalik palagi siya sa solusyon na binigay ng Diyos sa kanya. At ito ay si Jesucristo. If we can remember sa account ni Abraham, sa Genesis 22, ito yung inutusan siyang mag-ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, hindi niya pinatuloy. Bagkus nag-provide siya ng ram, kapalit ng kanyang anak na si Isaac para ipalit na iaalay sa altar. Itong act na ito ay ang pino-foreshadow sa future substitutionary sacrifice at provision ng Panginoon, na instead tayo ang mamatay, pinadala niya ang anak niya para maging kapalit natin. Nakita rin natin, kung makikita natin na ito ay hindi natin deserve. Hindi naman deserve at okay, ito ay just na gawin. At hingiin ng Diyos ang buhay ni Isaac, pero ginawa niya, pinalit niya ang isang ram na sinisignify ni Christ sa future na kanyang gagawin. Nakita rin natin ang account sa Leviticus 16, sa Day of Atonement. Sa ritual ng atonement na ito, pinapakita yung significance ng high priest na kailangan ma-atone muna ang kanyang sariling kasalanan bago pumunta ng Holy of Holies. Siya ay magsasagawa ng sacrificial rite. Kailangan niya magpatay ng bull para sa kanyang kasalanan at sa kanyang mga pamilya. Pino-foreshadow nito na si Kristo ang ating ultimate high priest, na siya lamang ang karapat-dapat na maging mediator at high priest between God and man dahil wala siyang kasalanan. Hindi katulad ng mga high priest sa Old Testament sa Leviticus 16. Then pagtapos niyang mag-alay ng bull, itong mga high priest na ito, para sa kanyang kasalanan, magpo-proceed na siya sa isasagawa niyang sacrificial atonement para sa Panginoon. Makikita natin ang dalawang goats dito sa Leviticus 16. Ang isa ay papatayin para sa kasalanan ng Israel. Ito yung sacrificial goat or yung slain goat, foreshadowing sa gagawing propitiation ni Kristo to appease the wrath of God. Ang isa naman ay papatungan ng kamay ng high priest habang kino-confess ang kasalanan ng Israel at papalayain at patatakbuhin sa wilderness. Ito naman ay nagpo-foreshadow sa expiation na gagawin ni Kristo na nag-aalis siya ng kasalanan. Ito yung sinasabi ni John the Baptist sa John 1:29, "Behold the Lamb of God who takes away sin of the world." At yung act na pagpatong sa kambing, ito ay as if lumipat sa kanya ang kasalanan ng mga taga-Israel. Ito yung foreshadowing ng imputation at yung paglipat ng kasalanan natin kay Kristo. Nakikita natin doon by dying on the cross. Yung pagko-confess natin ng mga kasalanan ng Israel ng high priest doon sa ulo ng goat, ito naman ay pagpapakita na nagko-confess tayo, nagre-repent tayo sa ating mga kasalanan pag nakita natin ang ebanghelyo. Nakikita po ba natin? Lahat ito ay provided ng Diyos para sa atin. Ang propitiation, provided niya para magkaroon siya ng satisfaction sa banal na puot niya. Ang expiation, pinrovide din ng Diyos para maalis ang kasalanan ng mga ililigtas niya at pinrovide niya ang double imputation or ang great exchange ng kasalanan at katwiran, kasalanan ng tao at katwiran ni Jesus. Lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa kaligtasan ng sasampalataya kay Kristo. At naman, ma-realize natin, yung pagpapadala ng Diyos kay Kristo, ito ay ang pagpo-provide ng substitute para sa atin. Pinrovide niya ang sasalo at ng parusa at penalty na dapat sa atin. We must always be reminded that in order for us to taste heaven, Christ must first taste hell. Hindi lang siya namatay per se. Hindi ganun kasimple ang kamatayan niya. He descended in hell. He experienced hell. Ano ang greatest picture ng hell? Ito yung pagkakawalay niya
sa Diyos at ito ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. And willingly, pleasingly, joyfully, He did it for us. Tayo na walang iniisip kundi ang comfort natin sa buhay. He did it for us na tayo mga walang iniisip kundi ang sarili lamang natin, kapakanan natin. Ngayon, tignan natin, deserve ba natin ang ginawa ni Kristo? By no means. Ginawa ito ni Kristo para magkaroon tayo ng forgiveness sa ating Diyos. Para tayo ma-reorient, ma-realign at ma-reconcile muli. Di ba? Isang grasya talaga to na mabigat na ginawa ng Diyos na minsan tinitake lang natin lightly. Lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang problema, we rebel against God's provision. Kadalasan, pag na-encounter natin ang salitang rebel, we tend to think the obvious na umaalma, against tayo sa Diyos. Hindi po. Kadalasan, we rebel in subtle way, without God's provision. Minsan, nagre-rebelde tayo pag nagsasuffer tayo, nakakaranas tayo ng pagsubok. Minsan, nagre-rebel tayo pag tayo ay hindi natin magawang hindi magkasala. Maiisip natin, justified ba talaga ako? Na-justify ba talaga ako ni Kristo? Makapangyarihan ba ang kanyang pagkapako sa krus? Minsan naiisip natin, without the power of His blood, without the power of the cross, without kung effective ba si Christ as our propitiation, expiation. Minsan naisip natin, parang hindi nagwo-work ang ginawa ni Kristo. Parang hindi nagwo-work ang justification by faith alone sa gospel or sa atonement act ni Kristo. Try ko ngang haluan ng ibang bagay na parang pakawari ko naman ay tama. Kadalasan, we mix good works. Or hahaluan na natin ng mga nakaugaliang tradisyon or mga nakasanayan. Hahaluan natin yung kanyang ginawa sa krus ng mga logic ng tao. O kaya naman ng mga sariling interpretasyon ng kaligtasan. Minsan hahaluan pa natin mga nakikita nating magandang ginagawa ng ibang religion kahit wala sa Bible. Hahaluan natin ng mga moral works or mga idea ng mundo na nagdi-distort sa meaning ng love. Or kadalasan, kumakapit tayo sa experience natin kung gaano na kalayo ang nagawa mo sa Panginoon. Alam niyo po, pag hinaluan natin ang ginawa ni Kristo, yes, kung tunay na tayo ay nakatanggap ng grace ng Panginoon, di naman tayo mawawala sa salvation. Pero may danger. Ang danger ay ito. Liliit na ang tingin mo sa grasya ng Panginoon. Bababaw na ng bababaw ang ginawa ni Kristo sa krus sa paningin mo. Bababaw na sa tingin mo yung pagiging substitute ni Christ para sa ating mga kasalanan. Or naiisip natin, unnecessary ng pag-usapan o kilalanin o ma-recognize pa si Christ at ang kanyang ginawa. At pag andito na tayo sa state na yon, I don't think na ma-amaze pa tayo sa gospel. I don't think na ma-amaze pa tayo sa grasya ng Panginoon na meron tayo ngayon. Inaaral natin to para ma-remind tayo mga kapatid. Ma-appreciate tayo na ang ginawa niyang redemption para sa atin ay tunay na makapangyarihan. Dahil ang design ng Lord, pag tayo ay niredeem niya by faith, hahayaan niya na ma-enjoy natin ang kaligtasan na ito. Yung kanyang creation, hahayaan ng Diyos na mag-enjoy tayo sa kanyang ginawa. Dahil it is good sa kanyang paningin. Pupunuin niya ang isip at puso natin ng kasiguraduhan habang tayo ay nasa mundo. At pag tayo ay lumago na sa assurance at grace ng Lord, mas may zeal na tayong sumamba sa Panginoon. Mas may zeal na tayo at zealous na tayong engage sa means of grace. Mas may zeal na tayong sumunod sa Kanya sa kabanalan at mamunga ng mabuting gawa. And this leads us to our second point. Una, God graciously provided Christ as His greatest and ultimate gift for the sinners.
Pangalawa, God graciously provided the realization of His intended covenant community. Ano ibig sabihin nito? Isinasakatuparan na niya ang kanyang pinaplano o nilalayo niyang komunidad na covenant community. Hindi lang siya natapos na ma-provide sa mga believers ang legal standing nila. Pero kasama sa pinrovide niya ang pagtutuwid sa mga iniligtas niya experientially. Sabi dito sa verse 3 to 4, no? Particularly sa verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not in according to the flesh, but according to the Spirit. Kung mananotice natin, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Napapansin po ba natin to? Pas, kala ko ba pinalaya na tayo sa law? At na-fulfill na ni Christ para sa atin ang kautusan ng law. Yes, tama naman po yan. Si Kristo na ang gumawa ng requirement ng law para magkaroon tayo ng righteousness. Pero kasama sa plano ng Diyos sa atin ay ang lumakad sa kanyang kautusan. Sabi yan sa Romans 3:31, we uphold the law. Meaning, sa pagligtas ng Diyos sa atin, ginagawa niya tayong law-abiding Christians. Hindi natin i-overthrow ang pagsunod sa batas dahil lamang tayo ay ligtas na. Hindi natin kakalimutan na sumunod sa ating Panginoon. Remember, ito yung sinasabi niya sa Ezekiel 36:26-27. Nabibigyan tayo ng bagong puso at spirit at gagawing masunurin ng buong ingat sa kautusan niya. Ito yung kanyang plano. Minsan naisip natin, tayo ay na-save na at maghihintay na lang sa pagdating ni Christ. Tama? Minsan, yun yung parang initial. Pero alam niyo po, yung pagitan nun, tayo ay inililinis at nire-restore niya araw-araw. Yung term na fulfill sa verse 4, minsan ito yung naisip natin, no? In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, iniisip natin, tayo mismo yung nagpo-fulfill. Yung word na fulfill na ginamit ni Pablo dito ay passive verb. This means, hindi tayo mismo yung nagpo-fulfill ng requirement ng law, pero ang Diyos, siya ang nag-fulfill sa atin by His Spirit. Parang ito yung sa Ephesians 5:18, mga kapatid, be filled with the Holy Spirit. Passive verb din ang ginamit dyan ni Pablo. So this indicates our total dependence and submission sa banal na Spirito. Nare-realize na or na-achieve na o nagkakaroon na ng katuparan ang Ezekiel 36:26-27 na gagawin tayong masunurin ng Panginoon, na bago na ang ating puso at ang pag-indwell ng Spirit ng Diyos sa atin ay posible na ang pagsunod natin sa kabanalan. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Naging katulad natin si Kristo by His incarnation para maging katulad niya tayo, na nag-a-abide sa will ng Diyos, na lumalakad sa kautusan na dati hindi natin kaya dahil we are against sa kalooban at kabanalan ng Panginoon. Yung pagiging holy, good at spiritual ng law, ngayon ay nakakaayon na tayo. At di lang tayo basta umaayon sa kautusan ng Diyos, may delight na tayong sumunod sa batas ng Panginoon, sa kanyang salita. Dating mga self-centered, alipin ng lust, desire ng laman, taliwas ito sa kagustuhan ng Diyos. Pero ngayon ay realigned na sa katwiran ng Panginoon. We have to remind ourselves na nasa covenant of grace na tayo, or under na tayo ng new covenant. Kung dati sa old covenant, do this and live. Ngayon ay nasa live and do this na tayo, mga kapatid. Ang gusto kong impunto rito, God did not withhold His Spirit to indwell in us to fulfill our conformity to His Son.
Meaning, binigay ng Diyos ang kanyang banal na spirito as our helper, counselor, advocate, comforter, teacher, sanctifier. Minsan naisip natin, sa sariling interest ko to. Tuturuan niya ako paano sa business. Tuturuan niya ako paano lumago o yumaman. Hindi po ganito, mga kapatid. Ang agenda ng Panginoon ang ituturo sa atin. Ang pagiging helper ng banal na spirito ay how to fulfill the requirement of the law. Ang pagiging counselor ng banal na spirito sa atin ay how to do the will of God. Ang pagiging advocate niya ay to be our security in every circumstances kung tayo ay nagkakaroon ng hardships at struggles. Ang pagiging comforter ng banal na spirito ay when we are facing battles sa ating mga kasalanan. Ang pagiging teacher ng banal na spirito sa atin ay kung paano ilapat ang wisdom ng Diyos at i-glorify si Kristo. Ang pagiging sanctifier ng Panginoon, ng banal na spirito sa atin ay to maintain our progress in holiness. So meaning, binigay ng Diyos ang banal na spirito para mangyari ang disenyo ng mga bawat believers. Para mangyari ang fulfillment na tayo ay magiging righteousness niya, hindi lang sa ating per se, pero dahil sa kanyang banal na spirito. So God is restoring us. Inaayos niya tayo little by making us upholding the law. Dahil upholding the law, ang pagiging uphold sa law is living the design of God in us, in Christ. Ano ibig sabihin? Yes, our righteousness is Christ, but we must live that righteousness. Hindi lang tayo labeled in Christ, but we have to live according sa ating label. Ang pag-fulfill passively sa law ay hindi salvific. Ang pag-fulfill at pagsunod natin sa law ay hindi salvific. Dahil ito ay na-fulfill na ni Kristo, kaya tayo na-save. Kaya tayo nagiging obedient sa law dahil ito ay prerequisite natin sa mismong end goal sa atin ng Diyos. Sa ating purpose ng Diyos. Yes, hindi na nakatali sa ating mga leeg ang parusa ng law na pag tayo ay nagkasala, tayo pa rin ay paparusahan. Magkakaroon pa rin tayo ng penalty. Hindi na po ganoon ang relationship natin sa batas. Pero ang law ay nasa ating mga paa para lakaran na. Ito na ay ang ating ilaw habang tayo ay nandito sa mundong madilim. Kaya talagang mapupulfill ng Diyos kung ano yung kanyang intention sa kanyang community na maging righteous, mag-reflect ng kanyang manifold wisdom experientially, at ito ay pinrovide niya by the Holy Spirit para sa atin. We can now obey God, not perfectly, but sincerely. Ito yung dati nating hindi kaya gawin. Ngayon, empowered na tayong sundin ang batas ng Diyos. Dahil ngayon, mas naliliwanagan na tayo kung ano ang batas at para saan ng batas ng Diyos. Alam na natin na ang direksyon natin dapat ngayon ay dapat palaging na kay Kristo. Hindi maging stagnant, pero lumakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi maging barren, pero mamunga sa kabutihan or mabuting gawa ng Panginoon. And now, for the first time in our lives, nung tayo ay na-regenerate ng Spirit, we know how to fulfill the law. Alam na natin, hindi yung manner kung paano ka kagaling sumunod, hindi yung kung gaano karami kang sinunod sa Decalogue, hindi kung gaano ka diligent sumunod. Sumunod ako kahapon, susunod ulit ako ngayon, susunod ako bukas. Kung gaano ka nagtiis at nahirapan sa pagsunod mo sa Decalogue, hindi po ganoon, mga kapatid. Pero ang pagsunod at pag-fulfill sa law ay pagkakaroon ng pag-ibig. Ang pag-fulfill sa batas pala ng Diyos ay pagkakaroon ng pag-ibig. Binigyan tayo ng Spirit para maging maingat tayong sumunod. Tama? Yung maingat dito ay may sense ng pag-ibig. Dahil meron tayong bagong puso, bagong buhay, sumusunod tayo with a new heart.
with a new spirit. Ang problema, we rely on our strength. Sa pagsunod natin sa Diyos, we rely sa ating sariling lakas, sa emosyon natin. Susunod ako dahil ganito ang aking pakiramdam. Ito ang aking mood. Masaya ako, kaya kong gawin ang Decalogue. Kaya ako susunod sa Diyos kasi may napanalunan ako, na-promote ako, natanggap ako sa trabaho, nag-top 1 ako sa school. Hindi ako napagalitan, na-commend ako, susunod ako sa Diyos. Hindi po ganon. Hindi po dahil sa emosyon natin or sa mood natin, mga kapatid, pero sumusunod tayo, hindi according sa napangako natin, ay pangako, next month, susunod na ako. Hindi po. Sumusunod tayo dahil sa napangako sa atin ng Diyos. At ito ay si Kristo ang pag-asa natin. At kadalasan, sa pagsunod natin, iniisip pa natin minsan, ito ay pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Or kaya naman, ginagawa natin ng pagsunod, intense na pagsunod, para tayo ay pagpalain ng Diyos. Habang sumusunod ako, nag-iimbak ako ng pagpapala. At ang masama pa dito, ang pagpapalang ito ay temporary things. Yaman. Or para maayos ang busot ng buhay natin, susunod na ako sa Diyos. Hindi po ganoon, mga kapatid. Maling intensyon ang pagsunod mo sa Diyos pag ganyan. Pag merong hindi nangyari sa inaasahan mo at ikaw ay sumunod, ang mangyayari sa iyo ay ma-frustrate. Madidisappoint ka sa pagsunod sa Diyos. Ay, kala ko ba ganito? Kala ko ba ganyan? Ang pagsunod natin sa Diyos ay maliwanag para ma-fulfill ng Diyos ang covenant community niya na mag-deny ng sarili natin araw-araw. Para tayo ay maging masunurin sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Kahit pa nahihirapan tayo, kahit wala tayo sa ginhawa, kahit gumrabe pa yung problema, patong-patong, sabay-sabay, ang ating will pa rin ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Marami nagbabackslide sa ganito. Bakit nagsasuffer ako? Matindi naman yung aking ginagawang sa ministry. Bakit ako nagsasuffer ng matindi, sabay-sabay, may mali pa sa akin? Sumusunod naman ako, kompleto naman ako sa attendance sa Lord's Day. Palagi naman ako nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Mabait naman ako sa mga kapatid. Nagsishare naman ako ng gospel. Pero hindi ganito nag-work, mga kapatid. Sabi kanina, we obey with love. Kaya ka nag-obey kahit mahirap sa'yo dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapatid mo. We do follow God with love. At ito ang pag-fulfill ng Diyos sa atin na maging katwiran niya. At marirealize sa natin na bawat suffering, bawat trials, binabago tayo ng Panginoon. Nakikita nyo, hindi niya binabago ang sitwasyon pag tayo ay nagpe-pray. Hindi niya tinatanggal ang problema unless will niyang tanggalin talaga yon. Pero hindi niya laging answered prayer ang binibigay niya sa atin. Kasi dinidisiplina niya ang puso natin na magtiwala at sumunod sa kanyang kalooban. At ito ay pang long life na disposisyon dapat ng isang Kristiyano, ang paglakad sa kanyang katwiran, ang palaging paghanap ng kanyang katwiran at salita, hindi para madakila tayo sa pagsunod, pero madakila siya dahil tayo ay kaya tayo sumusunod sa kanya. Sa ating pagsunod, nakikita ng bawat mga miyembro, bawat mga kapatid, bawat mga iglesia, na worthy siyang sambahin. Worthy siya na sundin. Worthy na paniwalaan. Worthy na lakaran ang kanyang salita. Hindi para makilala tayo na matindi ang ating pagsunod, pero makilala siya. Ma-share ang ebanghelyo. Kaya tayo sumusunod. Kaya ang challenge natin, mga kapatid, una, we entrust ourselves to Christ.
Since siya ang author of salvation, magtiwala tayo sa plano niya, sa proseso niya, sa disenyo niya. Kasi ito talaga ang implication sa atin. Na kung makita natin ang kalakihan at katotohanan na tayo ay assured sa kanyang provision, sa kanyang binigay na salvation in Christ, kapag highly assured na tayo, madedevelop sa atin ng matinding pagtitiwala. Na kahit mawala ang lahat sa'yo, tiwala ka pa rin na ito ay sa kabutihan mo. Kasi ito talaga ang kailangan natin. Itong mga sufferings na ito hindi para ipag-isang tabi. Ang mga sufferings na ito ay dapat nating dinadaanan. Dahil nakikita natin, sufficient ang binigay niya kaysa sa comfort na malagpasan ko ang mga problemang ito. Ang sufficient na ito ay si Kristo para sa ating buhay. Minsan when we commit sin, nagre-remorse tayo, pinipili nating hindi bumalik na sa Diyos dahil sa lies ni Satan or sa deception ng mga indwelling sins na nasa atin, hindi ka na kayang baguhin ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng despair. At itong despair natin, hahatakin tayo sa hopelessness, mga kapatid. At ito yung tinatanggal sa atin ng Diyos, ang pagiging hopeless. Kaya nga yung Bible, laging may hope, di ba? Laging may pag-asa. Ito yung gusto niyang sabihin sa bawat kanyang mga anak, na may pag-asa sa dulo. At nireveal niya ang gospel para magkaroon tayo ng pag-asa. Progressive na pag-asa na habang tayo nandito sa mundo, ang pamumuhay natin ay pag-asa. At tanong, everyday, namumuhay ba tayo ng pag-asa? Or sa pag-asa? We need to understand and to trust na wala nang claim ang impyerno sa atin. Wala nang claim ang parusa ng batas kung makakalabag tayo sa kautusan niya unwillfully. Wala nang claim ang kamatayan sa atin, mga kapatid. Hindi pwedeng i-condemn ng Diyos ang pinrovide niyang solusyon para sa mga sumpa ng batas. Hindi niya pwedeng i-condemn si Christ. Kaya meron tayong pag-asa. Hindi niya pwedeng bitawan ang ginawa ni Kristo sa krus. Biniligtad ni Christ ang ating sitwasyon. Hinigitan pa. At itong sanctification at perseverance natin ay binibigyan tayo ng mata at kakayahan para magpatuloy sa Ebanghelyo. Lagi nating nare-remind ang kanyang ginawa sa krus. Nakafix ang ating mga mata kay Kristo at sa kanyang ginawa. Dito tayo lalago, mga kapatid, sa pagtitiwala sa Kanya. Entrust ourselves to Christ. Pangalawa, entrust ourselves to the Holy Spirit. Ganito ang ginawa ni Kristo nung siya ay nabuhay sa mundo. Ang paglakad niya ay palaging sa banal na spirito. In-entrust niya ang kanyang buhay sa banal na spirito. Kung ano man ang circumstances niya, paghihirap niya, ang kanyang buhay ay dumadaan palagi sa will, sa wisdom ng Panginoon. Kaya tayo, kung ano man ang circumstansya rin natin ng buhay, hayaan nating dumaan tayo. Hayaan natin dumaan sa buhay natin yan. Huwag nating takasan, mga kapatid. Dahil alam natin na empowered tayo by the Holy Spirit. Kung may battle tayo sa sin, we understand na hindi tayo ang nakikipaglaban per se. Kaya may distaste tayo sa sin kasi displeasing yan sa banal na spirito sa atin na nag-i-indwell sa atin. Meaning kaya nagre-react tayo sa pagkakasala dahil kailanman hindi matatanggap ng banal na spirito na nasa atin na patuloy tayo sa pagkakasala.
Kailangan nating sumunod at umayon sa disenyo ng Diyos sa kaligtasan. Hindi pwedeng tama nga tayo sa justification, pero magsasarili na lang tayo sa sanctification. Hindi po pwede na yung sanctification sa ating terms. Hindi. Ito ay sa Diyos pa rin. Ito ay dapat pa rin ayon sa katotohanan ng Panginoon. Makikita natin sa mga following verses of verse 4 kung paano mafulfill at paglakad natin sa plano ng Diyos. Sa verse 4b, to walk according to the Spirit, not according to flesh. Sa verse 5, think according to Spirit, not according to flesh. Sa verse 7, submitting to God's law rather than being hostile to it. At sa verse 8, living to please God. Ito yung tatanghayan natin, tutunghayan natin next. Pero dito natin mapapakita na tayo ay tinatama talaga ng Panginoon mula sa ating paa, sa ating pag-iisip, sa ating kalooban, sa ating puso at kamay. Lahat ng gagawin natin, ito ay according sa banal na Espiritu. Kung anong nilaan ng Diyos na paraan at agent para tayo ay matransform sa kanyang end, sa kanyang purpose, yun din dapat ang i-anticipate natin. Yun din dapat ang gamitin natin. Yun din dapat ang ating orientation sa ating buhay at paglakad sa kabanalan. Hindi ko sinasabi na magiging madali na ang buhay. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo magkakaroon ng problema or maayos ang mga gusot natin sa buhay. Meron pa rin yan at hindi mawawalan. Pero ang sinasabi ko dito mga kapatid, may lakas na tayo mag-respond na God glorifying sa bawat sitwasyon natin. Ma-appreciate na natin ngayon ng sufferings ay tool lamang ng banal na Espiritu para ma-sanctify tayo. At ang ating pagkilala ngayon, makikita natin na mananatili at patuloy pa ring mabuti ang Diyos, tapat at never niya tayong ina-abandon kahit pa tayo ay salat sa mga sitwasyon. Talo sa mga sitwasyon. Never niyang susukuan ang pagpapabanal sa atin ng banal na Espiritu. Never niyang i-condemn ang banal na Espiritu dahil hindi tayo napapabanal. Hindi po. We must have the confidence like Paul na alam natin na tatapusin ng Diyos kung ano ang mabuting sinimulan niya sa atin. At para sa ating conclusion, in order to fulfill the whole design of His salvation, God graciously gifted us our ultimate need and did not withhold our salvation. He gave us Himself so that we will be complete and forever assured with Him. Church, di ba napaka-gracious ng ating Panginoon? Ng ating Diyos na sinasamba ngayon. Kaya tayo nandito, ito yung benefit ng pagpunta rito ni Kristo. Namuhay at siya ay namatay para sa atin. Kaya tayo nakakarinig, nakakapanalangin, nakakapag-gather dahil ito ay kay Kristo. Patuloy niya pang hinahayag ang kanyang sarili through His Word para tayo ay patuloy na lumalim sa assurance natin. At nawa itong mga doctrine truths na ito ay magamit natin dito sa local church. Alam ko naging busy tayo lately, mga kapatid. Maraming mga nangyari, sabay-sabay ang trials, individually, dito sa church. At kung di natin ma-appreciate ang gracious provision ng Diyos na si Kristo at ang kanyang regalo na banal na Espiritu sa atin, baka nagkanya-kanya na tayo. Baka naghiwa-hiwalay na tayo dahil sa mga indwelling sins na nasa sa atin.
Pero instead, dahil sa grasya niya, mas lalo niyo pa tayong pinag-isa. Mas lalo niya pa tayong pinaglago sa pag-ibig. Ma-accept ang bawat isa, ang kahinaan ng bawat isa. At dahil ito sa katotohanan ng Ebanghelyo, dahil ito sa wonderful and amazing grace ng Panginoon, na katulad ng aawitin natin mamaya, it is well with my soul, kahit anong hardships natin, kung anong trial sa pinagdaraanan natin as a whole church, mananatili pa rin tayong comforted at assured na pinapabanal at pinapagtibay lamang tayo ng Panginoon at ang Kanyang Iglesia. Tayong manalangin. Maraming salamat, Ama,